Senior beggars dito sa Baguio. Kung taga Baguio ka o kaya nakabisita ka na dito sa Baguio, siguro naman na-encounter mo na sila, mga senior citizens na nanlilimos sa kalsada. Tuwing mapapadaan ka sa Baguio City at makakasalubong mo sila, bibigyan mo ba sila kahit na kaunti lang kapag makakasalubong mo sila sa may kalsada or dadaanan mo lang sila? Ako bilang taga Baguio mismo, lagi ko silang nakikita, especially kapag pumupunta ako sa city. And lalong-lalo na no nag-aaral ako, pag pauwi, ayan, nakakasalubong ko sila. Tapos, alam mo yon, yung kapag dadaanan mo lang sila, yung kamay nila talagang aabutin ka para humingi ng pera. Tapos, yung iba, kapag bibigyan mo kasi sila ng piso, ayaw nila. Yung iba is gumaganon-ganon pa, kakalabitin ka, yung iba susundan ka talaga. Kaya no wonder may mga ibang tao na hindi na nagiging comfortable sa presence nila dahil siguro yung the way na pag-approach nila. Kaya basahin natin yung post na to. Pero disclaimer, wala po akong against na anything sa mga senior citizens natin na nanghihingi sa Baguio City kapag bumibisita ako kasi sanay na talaga ako. Pero hindi kasi natin may iwasan na may mga factors to consider such as yung law na ngayon pinapatupad na kasi yung bawal manlimos at bawal magbigay ng kahit na ano sa mga nanlilimos. At number two, hindi mo din may iwasan na may mga tao na hindi na nagiging comfortable sa mga ganitong klaseng panglilimos sa kalsada. Ito na yung kanyang post. In Ilocano na imbag na malum, or should I say good afternoon, pero ito translate ko na sa Tagalog and isa-summarize ko na rin. So sa first part ng kanyang sinabi sa narration is all about kung may nakikita ba kayong mga senior citizens na nanlilimos sa kalsada. So nakikita nyo yung picture kanina na pinost ko, which is pakalat-kalat sila sa may Session Road, Harrison Road, Cogpac Road, tapos sa may Victory Liner, minsan doon sila sa Magsaysay, Bonifacio, gano'n. Nagkalat talaga sila. Tapos, humihingi sila ng pera and then meron silang tungkod, no? Tapos, ang sinabi niya, merong mga napansin itong nag-post na to na mga napansin niya basing sa kanyang pagdaan one time somewhere siguro sa Session Road. Yung scene 1 is yung first na lalaki nagsabi na buwisit naman tong matandang to. Kasi nga, the way na mag-approach kasi siya na kapag hihingi siya ng pera, kakalabitin ka talaga niya. Tapos, gumaganon-ganon siya. Yung parang pinipilit ka talaga. So, makukulitan talaga yung mga tao. Yung scenario 2 is yung dalawang estudyante na nakita niya na imbis na gaganon lang siya, hinila-hila niya, yung ginaganon-ganon pa niya yung mga estudyante. So, yun yung scenario na isa. And then, etong scenario 3, yung experience naman ng nag-narrate na hindi siya naging comfortable sa mga ginagawa ng mga senior citizens na ito, no? Kasi in the first place, nanlilimos sila and then pinipilit nila yung mga pinanlilimusan nila. And ang isa pa is napansin niya na kapag barya lang ang mga binibigay ng mga hinihingan ng mga senior citizens na ito, ayaw nila talaga. Gusto nila yung mas malaking amount pa. Tapos, pagkatapos kang hingan, sa katabing tao naman hanggang sa dun sa taas ng Session Road. Kaya parang hindi ata naging comfortable, hindi niya mapigilan yung emotions ng nag-narrate na ito at gumawa siya ng post. Kaya ganyan siya kahaba. So kapag Ilocano ka, nakakaintindi ka ng Ilocano, you can read this post na ilalagay ko sa comment section. Ito naman yung opinion ko. Hindi naman siguro masama kung magbigay ka ng kahit konting halaga. Pwede namang piso, o di ba? Tapos pwede namang 5 pesos, pwede namang 10 pesos, or 20 pesos. Yun nga lang kasi may mga naka-experience na rin ako na nung binigyan ko sila ng 5 pesos, ayaw nila. So sabi ko, ang choosy naman. Pero kung titignan mo kasi yung 5 peso coin, magkakamuka. Yung 5, tapos yung 10, tapos yung 20, medyo okay pa. Pero since mga senior citizens sila, akala nila kung minsan yung 20 pesos ay 5 pesos kasi malabo yung mga mata nila. So, nung bigyan ko at tinanggihan ako,
umalis na lang ako, hindi ko na lang binigyan kasi ang choosy. Tapos nung paalis na ako, yung hihilain ka mismo, yung kukunin yung damit mo, tapos magkaganon-ganon ulit sila. And then, ayun, umalis na talaga ako. Pero meron din naman iba na nung binigyan ko ng 5 pesos, gumagano sila, nagte-thank you sila. So, it's a case-to-case basis, no? Depende rin yan sa experience mo. So, hindi ko rin mabiblame yung mga iba na hindi nagiging comfortable sa mga ginagawa ng mga senior citizens. Yun nga lang kasi ngayon, meron ng law na bawal talaga na manlimos at magbigay ng limos. Lalong-lalo na kapag natsambahan mo yung mga parak na medyo stricto talaga at malakas yung kanilang prinsipyo at paninindigan sa buhay. So, yun lang. Nasa sayo rin lang naman yan kung magbibigay ka ng tulong or hindi. And sa akin, bilang sanay na akong nakakita ng mga senior citizens na humihingi ng pera, dead man na sa akin kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. Basta ang importante, hindi sila nakakatapak at hindi sila nakakasakit. Merong mga kwento-kwento or sabi-sabi na itong mga senior citizens or ilan sa kanila ay ang lalaki daw ng mga bahay. May mga anak na nakapagtapos na ng mga pag-aaral nila at mga successful professional, may mga businesses sila, lalo na sa mga anak nila or apo nila, and hinahayaan lang daw nila sila na ipagpatuloy yung panlilimos nila sa kalsada. Basta wala daw silang inaapakan ng ibang tao. So, hindi ko alam kung proven yon o baka hearsay lang. So, siguro comment down below kung isa ka sa mga relatives nila o isa ka sa mga kapamilya nila, and you can share your stories as well sa comment section. So, wala namang masama, no? Totoo naman, for as long as hindi ka nakakatapak ng shadow ng ibang person, go with it. And kung hindi ka nakakapaglabag ng batas. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Comment down below kung na-encounter mo sila nung nag-visit ka dito sa Baguio. So, follow me sa ating Facebook account, The Story of Anthony. And syempre naman sa Instagram natin, The Story of Anthony pa rin, and YouTube and sa TikTok. So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.